Honey, Bes, nandito na ako. Bulalas ni Elsie pagkapasok ng pinto. Grabe ang init sa labas, parang masusunog ang balat ko. Parang ang sarap mag-swimming. Pinunasan ni Elsie ang pawis sa noo. Hingal na hingal siyang inilapag sa island counter ang mga pinamili. Nakapamili na siya sa maliit na restaurant na kanyang bubuksan. Pero sa bahay, wala na pala silang stock. Kaya napabili tuloy siya ng wala sa oras. Sa kanilang magkaibigan na nakatira sa isang apartment, talagang siya ang nakatoka sa kitchen. Nagbibigay na lang ng ambag si Annie. Annie, kare-kare ulam natin ngayon ha? Sabi pa ni Elsie. Hindi naman sumagot ang kanyang best friend. Medyo mailap si Annie nitong mga nakaraang araw. Nahalata niya na agad na may problema, subalit hindi niya na muna pinilit na magsabi. Nagkikwento naman ang dalaga kapag gusto nito. Hoy, Annie, ano na? Magdala ka na lang ba dyan sa kwarto mo? Tumigil na si Elsie sa ginagawa niya. Umalis na muna siya sa kusina. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Lalo pang lumalim ang kanyang pag-aalala nang makitang humahagulgol na ang best friend niya. Annie! Mahina ang boses ni Elsie habang papasok siya sa silid. Anong nangyayari? Bakit ka umiiyak? Mabilis na pinunasan ni Annie ang mga mata na parang sinusubukang itago ang mga luha. Anong umiiyak? Laway lang yan. Bahagyang natawa si Elsie. Magpapalusot ka na nga lang, nagpakadugyot ka pa. Alam kong ilang araw ka nang may dinadamdam. Hinahayaan lang kita pero ngayon, baka gusto mo nang sabihin sa akin. Magkasama lang tayo sa isang bahay. Hindi agad nakapagsalita si Annie. Sa halip ay nakaupo lang ito sa kama at nakayuko. Nanginginig ang mga balikat ng dalaga dahil sa labis na pag-iyak. Napabuntong hininga si Elsie at umupo na rin sa kama nito. Annie, sabi ulit ni Elsie, malumanay pero mapilit ang boses. Kausapin mo ko. Ano ba talagang nangyari? Suminga muna ng pagkahaba-haba si Annie. Si Luis kasi yung boyfriend ko. May ibang babae pala siya. Nakakainis na nakakagalit. Sarap niyang sakalin. May girlfriend pa pala siya habang girlfriend niya ako ngayon. Nalaman ko nung nakaraan. Oo, 1 buwan pa lang ang relasyon namin. Pero ang tagal kaya ng talking stage namin kaya tagos pa rin sa puso, no? First boyfriend ko pang mokong. Napangiwi si Elsie. 1 buwan pa lang nakasama ni Annie si Luis. Yun naman pala'y pinagtataksilan ang kanyang kaibigan. Naiinis din siya sa lalaking yon, ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang tono. Para na rin naman kasing kapatid niya si Annie, kaya ayaw niya itong nasasaktan ng kahit na sino. Annie, tahan na. Kalimutan mo na yon. Bulong ni Elsie, puno ng emosyon ng boses. Grabe naman, hindi kanya deserve. Ihahanap na lang kita ng bagong jowa. Bahagya namang natawa si Annie kahit may mga luha pa sa mukha. Ihahanap mo ako ng boyfriend ni hindi ka pa nga nagkakaroon. Mas marunong pa akong lumandi kaysa sayo. Hayaan mo, makakalimutan ko rin siya. Ang ingot ko rin kasi. Akala ko talagang gustong gusto niya ako. Kung itrato niya kasi ako, mukha siyang patay na patay sa akin. Akala ko talagang may something sa amin na forever na kami. Nadurog ang puso ni Elsie para sa kanyang best friend. Bes, hindi ka engot. Naniwala ka lang sa pag-ibig na offer ng Luis na yon. Isipin mo na lang na hindi siyang tamang tao para sa'yo. Hindi ka niya deserve. Suminghot si Annie at binato pang box ng tissue. Mga manloloko talagang mga lalaki. Nakakaasar. Sa panahon ngayon, ang hirap maghanap ng matino at saka full package na klase ng lalaki. Tumango naman si Elsie. Sinabi mo pa, Bes. Masakit lang naman yun sa una. Marami pang lalaki dyan. Makakahanap ka pa ng taong magpapahalaga sa'yo at isang taong ituturing ka ng tama. Bahagyang napaatras si Annie. Nakatingin sa kanya na puno ng luha ang mga mata. Sa tingin mo talaga, meron pa, Bes? Saan pwedeng mag-order? Check out ko na. Humalakak naman si Elsie at hinawakan ang kamay ng kanyang kaibigan. Kung meron nga lang, diba? Go na go na. Baka nag-order na rin ako. Kaso wala. Maganda ka, matalino, nakakatawa. Kahit sinong lalaki, magiging swerte kapag naging girlfriend ka. Kalimutan mo ng Luis na yon. Maghanap ka ng lalaking hindi paglalaroan ng feelings mo. Bigyan mo muna ako ng time. Siyempre, masakit kaya. Sabi pa ni Annie, sabay hampas sa kanya. Tumayo na si Elsie at bumalik na sa kusina. Magluluto pa siya.
Mas may kabuluhan namang gawin yon kaysa makitang umaatugak na parang baka ang kanyang kaibigan. Gayunpaman, hindi niya pa rin mapigilan ang galit para kay Luis. Huwag lang talagang magpapakita ang lalaking yon at talagang tatamaan sa kanya. Itinulak ni Elsie ang shopping cart sa makipot na pasilyo ng department store. Mayroon siyang mahabang listahan ng mga gamit sa kusina na bibilhin. Lahat ng kailangan niya para makapagsimula ng sarili niyang simpleng restaurant. Ano kayang maganda? Good choice kaya na bumili ako nitong waffle maker? Sayang kasi. Sale, pero hindi ko naman magagamit. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang waffle maker. Bilhin ko na lang. Sa apartment na lang, igagawa ko na lang ng waffle si Annie. Nang lumiko si Elsie sa isang sulok, dumapo ang mga mata niya sa isang pamilyar na mukha. Nandoon nakatayo sa harap ng cookware section si Luis na nanloko lang naman sa best friend ni Elsie na mahal niya. Abat may hayo palang naliligaw dito? Mariin niyang sabi. Akala ko, no pets allowed dito. Sinubukan niyang manatiling kalmado kahit namumuon ang galit sa kanya. Galit siya sa mga babaero. At paano pa siya kakalma kung nakikita niyang parang hindi man lang naaapektuhan ng binata sa pananakit sa damdamin ng kanyang kaibigan. Humigpit ang hawak ni Elsie sa shopping cart habang nagmamartsa patungo rito. Hoy! Bulalas ni Elsie. Lumingon ito sa kanya na blanko ang mukha na para bang hindi siya nakikilala. Yes, miss? Halos nag-aalangan ng boses nito na parang hindi alam kung ano ang aasahan. Nanliit ang mga mata ni Elsie at pinag-cross niya ang mga braso sa kanyang dibdib. Anong yes, miss? Miss mo mukha mo. Imposibleng hindi mo ako natatandaan. Madalas tayong nagkikita dahil kay Annie. Ano? Nagpapanggap ka na hindi mo ko kilala? Ang galing mo rin talaga, no? Niloko mo lang pala si Annie. Best friend niya ako pero parang kapatid ko na yon, kaya nakakagalit ang ginawa mo. Manluloko ka? Nanlaki ang mga mata ni Luis, na paatras at mukhang nalilito. Ano pinagsasasabi mo? Sino bang anyang tinutukoy mo? Hindi ko rin alam kung sino ka. Nagpakawala ng maikli at mapait na tawa si Elsie. Galing naman talagang umarte. Gusto mo yata ng award sa pagiging best actor. Magpapanggap ka na parang hindi mo kilala kung sino ako? Magpapanggap ka na parang wala kang nagawang mali sa kaibigan ko? Mag-iinarte ka na parang hindi mo lang sinira ang puso ng best friend ko para sa ibang babae? Pinaniwala mo siyang mahal mo siya at ngayon, tatayo ka rito at kikilos na parang wala kang alam tungkol dito? Huminga ng malalim si Luis, halatang hindi komportable. Miss, hindi ko talaga alam ang sinasabi mo. Hindi kita kilala at hindi ko kilala kung sino ang sinasabi mong best friend mo. Nandito lang ako para bumili ng ilang gamit para sa kondo ko. Bigla ka na lang nagsasalita ng kung ano-ano. Baliw ka ba? Humakbang siya palapit sa binata. Tumataas baba ang dibdib niya sa bawat paghinga. Anong baliw? Itsurang to, mukhang baliw. Ang kapal talaga ng mukha mo. Sa tingin mo makakatakas ka na lang sa ginawa mo? Sa tingin mo, kaya mong magpanggap na parang wala lang ang best friend ko? Nasasaktan siya dahil sa'yo. Umiling si Luis, baka sa mukhang pagkadismaya. Look! Hindi ako pumunta dito para makipagtalo sa katulad mong baliw. Ni hindi ko nga alam kung sino ka. Papansin ka ba? Type mo ako kaya kunwari galit ka pero ang totoo, type mo naman ako. Nanlaki ang mga mata ni Elsie. Hoy! Anong sinasabi mo? Maubos ng lalaki sa mundo at ikaw na lang ang matira, hindi pa rin kita papatulan. Hindi makapaniwalang natawa ang binata. Nandito lang ako para mamili. Hindi ko alam kung anong problema mo. Huwag mo akong lapitan dahil hindi naman tayo magkakilala. Umigting ang panga ni Elsie at nanginginig ang mga kamay sa galit. Hindi lang si Annie ang iniinsulto nito dahil sa ginawa nitong panloloko. Maging si Elsie, labis na nainsulto sa mga pahayag nito sa kanya. Walang babala, itinaas niya ang kanang kamay at sinampal ito sa muka. Umalingaw-ngaw ang tunog nun sa loob ng store na nakakuha ng atensyon ng ilang kalapit na mga customer. Bakit mo ginawa yun? Laglag ang panga na tanong ni Luis. Nakatayo roon si Luis. Nakatulala, ang kamay nito ay nasa pisngi. Puno ng pangahamak ang mga mata ni Elsie. Sa wakas ay naipaghiganti niya na rin ang kanyang best friend. Sinaktan mo ang kaibigan ko kaya sasaktan din kita.
Mariing sabi ni Elsie. Makapal na nga ang mukha mo. Duwag ka pa na nagpapanggap na hindi mo alam ang mga ginawa mo. Pero hindi mo ako maluloko. Nang hindi na naghihintay ng tugon, tumalikod na siya at itinulak na ang pushcart niya sa cashier. Wala siyang pakialam kung sino ang nakakita sa kanya. Hindi naman siya katulad ni Annie na basta nalang iiyak sa isang tabi. Hindi niya pinagsisisihan na harapin si Luis dahil deserve naman yun ng binata. Pero pag uwi ni Elsie, mukhang may pagkakamali siyang nagawa. Oh, bakit may motor sa harap ng bahay namin? Teka, kay Luis to ah. Bulalas ni Elsie. Pero nakita ko siya sa store kanina. Bakit ang bilis niyang pumunta dito at anong ginagawa niya sa apartment namin? Mokong talaga siya. Nang makarating siya sa pintuan, nakita niya ang pamilyar na mga sapatos malapit sa pasukan. Tahimik niyang binuksan ang pinto. Bigla siyang nanlamig sa kanyang kinatatayuan sa tanawing nasa harapan niya. Sa sala, nakaupo ang haliparot niyang best friend sa kandungan ng isang lalaki. Magkalapat ang mga labi nito at halos pareho ng maghubad ang dalawa. Napakurap-kurap si Elsie at bumaha sa kanya ang gulat at pagkalito. At mas lalo siyang nawindang nang makitang si Luis ang kasamang lalaki ni Annie. Hoy! Ano bang ginagawa niyo? Nagugulantang niyang tanong. Naghiwalay agad ang dalawa at parehong nanlalaki ang mga mata. Ikaw pala yan, Bes? Ano to? Pinamiwangan niyang mga ito. Annie, anong ginagawa mo? Bakit po siya hinahalikan? Nakakagulat kayo. Sa sala ko pa kayo naabutan. Hindi man lang kayo nakaabot sa kwarto. Pero teka, bakit naglalampungan na naman kayo ng walang hiyang yan? Isang awkward na tawa ang pinakawala ni Annie at mabilis na tumayo mula sa sofa. Pulang-pulang mukha nito. Elsie, magpapaliwanag ako. I'm sorry, hindi ko nasabi sa'yo kasi kanina lang din kami nagkaayos. Naayos na namin ang relasyon namin ni Luis. Nagkabalikan na kami. Gulong-gulo ang isip ni Elsie. Ano? Ikaw? Kayo ni Luis? Pero sinabi mo sa akin na... Awkward namang tumawa si Annie. Alam ko, pero mali pala Elsie. Akala ko niloloko niya ako pero hindi naman pala. Wala siyang iba. Pinsan niya pala yon. Nagsasabi pala siya ng totoo all this time, Elsie. Mahal niya ako. I'm sorry sa lahat ng sinabi ko. Natatawa na nga lang ako kasi ang dami ko nang iniyak. Nasaktan lang ako sa wala. Tila umikot ang mundo habang pinoproseso ni Elsie ang mga salita ng kanyang best friend. Lahat ng ginawa niya, lahat ng sinabi niya kay Luis, ang galit niya, ang sampal, para lang pala sa wala. Annie, sandali lang. Sabi ni Elsie at talagang nalilito pa. Ibig mong sabihin na pagkatapos ng lahat ng nangyari, pagkatapos ko siyang harapin sa store kanina, hindi ka niya niloloko? Mahal ka ba talaga niya? Taimtim na tumango si Annie. Namumula ang mga mata sa magkahalong ginhawa at kahihiyan. Anong store? Hindi kita gets, pero oo Elsie, hindi lang kami nagkaintindihan sa relasyon naming dalawa. Pero ngayon, napag-usapan na namin at okay ng lahat. Gulong-gulo pa rin ang isip ni Elsie at pilit na sinusubukang intindihin ng lahat. Bakit? Teka lang. Hoy, Luis, paano ka napunta rito agad? Nakita kita sa store kanina. Huwag mong sabihin na pagkatapos nating mag-away, dumiretso ka agad dito sa apartment namin? Anong ginawa mo? Lumipad ka? Kumunot ang noo ni Annie. Anong ibig mong sabihin, Bes? Dinuro niya ang boyfriend ng kanyang kaibigan. Nakita ko lang siya sa department store kanina lang. Hinarap ko siya, sinampal ko siya, kasi ginanti kita at inis na inis ako sa mga sinasabi niya tungkol sa'yo at tungkol sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Annie. Sinampal mo siya? Bakit? Saka, paano yun? Kanina ko pang kasama si Luis, Elsie. Lalong lumalim ang pagkalito ni Elsie. Ha? Totoo bang sinasabi mo? Pero hindi ako pwedeng magkamali. Nakita ko talaga siya sa department store kanina. Nakausap ko pa't ginalit niya ako. Pero kung sinasabi mong nandito na siya kanina pa't kasama mo, sino ang lalaking nasampal ko? Parehong napakurap sa kanya sina Annie at Luis dahil sa gulat, ang bigat ng kanyang sinabi.
Sinampal ko lang siya sa harap ng lahat. Tapos ngayon sinasabi mo sa akin na hindi siya ang kaloka. Ibang tao ba yon? Napakamot ng ulo si Luis. Hindi ako ang nasampal mo. Baka kakambal ko yon. Si Leo. Kanilipat niya lang kasi dito sa Maynila kasi dito na siya nagtatrabaho. Nagkita lang kami ng nakaraang buwan. Hindi ko naman inaasahan na magkukrus pa lang mga landas ninyo. Napakurap si Elsie at ang kanyang tingin ay bumaon sa mukha ni Luis. Mas lalo pa siyang nalito at naisip ang problema na ginawa niya. Magkamukha nga ang dalawa. Hindi siya makapaniwala at hindi niya alam na may kakambal ang binata. Nakakahiya! Napabuntong hininga si Elsie at tinakpan ng mga kamay ang mukha. Hindi ako makapaniwala dito. Mali ang nasampal ko? Kaya pala ganun ang sinasabi niya. Tumawa ng mahina si Luis. Hindi naman siguro magagalit ang kakambal ko. Hindi mo naman alam at nag-aalala ka lang sa girlfriend ko. Kinagat ni Annie ang labi. Pilit na pinipigilan ang pagngisi sa nahihiyang ekspresyon niya. Mahal na mahal mo talaga ako, Bes. Igaganti mo pa ako sa mga taong sinasaktan ako. Huminga ng malalim si Elsie at tumingin kay Luis. Malakas niya itong sinampal. Bes, anong ginawa mo? Tanong ni Annie at gulat na gulat. Napailing si Elsie at humingi agad ng tawad. Bawi ko lang. Para sa kanyang sampal pero kakambal niyang nakatikim. Please lang, huwag mo na ulit sasaktan ng kaibigan ko. At pakiusap, sana sabihin mo kay Leo na gusto kong magkita kami. Gusto kong humingi ng sorry para sa pagsampal ko sa kanya at pagsabi ng kung ano-anong mga salita. Umupo si Elsie sa tapat ni Leo sa isang maliit at maaliwalas na cafe. Bumili pa siya ng regalo at ipinagluto ito ng pagkain bilang peace offering. Hindi kasi matatahimik ang kanyang konsensya kung hindi niya yun gagawin. Naiintindihan niya rin naman na may nasabi ito sa kanya dahil siya naman talaga ang nagsimula. Leo, I'm really sorry. Sinubukan niyang salubungin ang mga mata nito, ngunit mabilis na umiwas nang maramdaman ang pag-init ng pisngi niya. Sorry talaga. Akala ko kasi talaga ikaw si Luis. Si Elsie ay hindi kailanman mahiyain sa mga tao. Ngunit mayroong isang bagay tungkol kay Leo na nagpakaba sa kanya, lalo na pagkatapos ng buong pangyayari. Tumingin si Leo sa kanya. Maamo at maunawain ang ngiti nito. Elsie, tulad ng sinabi ko, huwag kang mag-alala. Ayos lang talaga. Ngunit umiling si Elsie. Hindi, sorry talaga. Gusto kong makabawi kasi pinahiya din naman kita. Grabe ang trato ko sa'yo ng mga oras na yon. Hindi mo deserve na masampal ka ng ganun kalakas. Nagagalit lang naman ako para sa best friend ko. Kasi nga gaya ng sabi ko sa'yo, parang kapatid ko na si Annie. Pamilya siya para sa akin kaya ayokong nadedehado ang kaibigan ko. Sorry, binigyan pa kita ng gulo. Tumaas ang mga kilay ni Leo at lumambot ang ekspresyon. Hindi mo ko binigyan ng gulo. Naiintindihan ko naman na nag-aalala ka din sa best friend mo. Malapit talaga kayo, no? Tumango agad si Elsie. Since elementary magkasama na kami. Nang mawala ang parents ko, bata pa lang ako, inalalayan niya na ako sa kanang mga magulang niya. Kaya ganun ako ka-protective sa kanya. Pero nakakahiya pa rin talagang ginawa ko sa'yo, Leo. Hindi ko rin alam kung paano ko maitatama. Sumimsim si Leo sa inumin nito. Saglit siyang pinagmasdan ng binata at parang may tinitimbang sa isipan. Tapos, biglang sumilay ang pilyong ngiti sa gilid ng mga labi nito. Well, may paraan para makabawi ka sa akin. Napakurap si Elsie. Hindi inaasahan na sasabihin nito iyon. Ano? Sige, ano ba yon? Lumawak ang ngiti ni Leo at bahagyang napayuko. Pwede ka kayang magpanggap bilang girlfriend ko? Nalaglag agad ang panga ni Elsie. Ano? Magpapanggap na girlfriend mo? Ano pinagsasasabi mo? Saka bakit kailangan mo ng babaeng magpapanggap na girlfriend mo? Awkward na tumawa si Leo, bakas ang hindi kasiguraduhan sa mukha nito. Kailangan mo lang magpanggap na girlfriend ko sa harap ng pamilya ko para tigilan na nilang pamimilit sa akin na magpakasal sa apo ng kaibigan ng pamilya nila. Napakurap si Elsie at natulala sa biglaang kahilingan. Teka, wait lang. Seryoso ka ba? Para lang tumigil ang pamilya mo sa panggigipit sa'yo na magpakasal sa iba, talagang magsisinungaling ka sa harap nila?
Kaswal na tumango si Leo at sincere ang ekspresyon. Oo, ibig kong sabihin, hindi ko rin gustong gawin to pero ayaw nilang tumigil. Ayoko kay Princess. Hindi ko nakikita ang sarili ko sa kanya. Hindi ko nakikita ang future ko na maging asawa niya. Kung may ipapakilala kong isang babae, sigurado akong titigil na sila sa pagpupumilit sa akin. Hindi naman totoo, Elsie. Magpapanggap lang naman tayo. Natulala na lang siya sa binata. Hindi inasahan ni Elsie na yon ang hihinging kapalit ni Leo. Gusto niyang bumawi pero ibang level na naman ang pagpapanggap. Ibig sabihin, kailangan niyang magsinungaling. Hindi siya sigurado kung dapat ba siyang ma-flatter, matuwa o matakot. Wait, Leo, ani Elsie at nag-aalangan ng boses. Bakit ako? Bakit mo gustong gawin ko to? Ngumiti muli si Leo. Naroroon pa rin ang pilyong kislap sa mga mata. Sa totoo lang, wala akong ibang maisip na pwede kong mahingian ng tulong. Wala akong ibang kaklose na kahit na sinong babae maliban sa kapamilya ko. Hindi magiging mahirap na lokohin sila. Masyado silang abala sa mga bagay-bagay na hindi na nila mapapansin ang mga detalye. Hindi niya kailanman naisip ang isang bagay na tulad noon dati. Tila ang weird para kay Elsie na magpanggap bilang girlfriend ni Leo. Pero gustong-gusto niya talagang makabawi sa kanyang kasalanan. Seryoso ka ba? Tanong ni Elsie. Tumaas ang isang kilay ni Leo. Oo, tulungan mo ako, Elsie. Please, isang araw lang naman. Kapag naipakilala na kita, sasabihin ko na lang na LDR tayo kaya hindi masyadong magkikita. Okay, dahan-dahan niyang sabi. Gagawin ko. Sure ka dito at isang araw lang. Kapag nahuli tayo, bahala ka na. Napangiti agad si Leo. Sige, akong bahala. Huwag kang mag-alala. Sorry, medyo desperado na talaga ako. At dumating ka ngayong naghahanap ako ng magpapanggap na girlfriend ko. Tumango naman si Elsie. Ayos lang, may atraso ako sa'yo kaya tutulungan kita sa problema mo, Leo. Hindi napigilan ni Elsie na kabadong tumawa. May ibang paraan pa pala para makabawi siya sa binata. At mukhang ang pagkikita, paghingi ng tawad at lahat ng mga nangyayari sa pagitan nila ni Leo, plano na pala ng tadhana para sa kanila. Sa sandaling pumasok si Elsie sa tahanan ng pamilya ni Leo, naramdaman niya ang bigat ng sitwasyon sa kanya. Mainit ang kamay ni Leo sa kanyang likod habang inaakay siya papasok sa sala. Ito ang aking pamilya. Nakangiting sabi ni Leo. Everyone, ito po si Elsie, girlfriend ko. Pinilit niyang ngumiti. Magandang araw po. May dala po akong pagkain niluto ko po para sa ating lahat. Ilang mga ulo ang lumingon at ang daldalan ay natigil. Namumula si Elsie sa magkahalong kahihiyan at kawalan ng katiyakan. Nasa kanyang atensyon ang pamilya ni Leo. Hindi siya handa para roon. Hindi niya totoong boyfriend si Leo pero kinakabahan pa rin siya. Parang pinakilala talaga siya ng nobyo sa pamilya nito. Oh my goodness! Leo, hindi mo sinabi sa amin na may kasama kang girlfriend ngayon. Sabi ng isang matandang babae at nagmamadaling lumapit sa kanya. Napakaganda naman itong girlfriend mo, apo. Sumunod na lumapit ang isang lalaking mukhang ama ni Leo. Nakipagkamay ito sa kanya. Maligayang pagdating sa pamilya, Elsie. Nabigla kaming lahat dito. Hindi namin alam na may girlfriend na tong anak namin. Nagmamadaling lumayo ang matandang babae. Magmadali. Tawagan niyo ang lola ni Princess. Sabihin niyong hindi na matutuloy ang pagtitipon. Ayokong mabastusan sa ating lahat ang girlfriend ng apo ko. Baka mag-away sila ni Leo. Bilisan niyo at tawagan na para hindi na sila pumunta dito. Bumulong sa kanya si Leo na medyo natatawa. Nataboy mo nang walang kahirap-hirap si Princess. Successful ang plano ko. Thank you. Napangiwi naman si Elsie. Akala ko may sagutan pang mangyayari. Welcoming naman palang pamilya mo. Nagulat siya sa ugali ng mga tao sa bahay ni Leo. Sobrang espesyal ng trato sa kanya ng mga ito. Para bang tinuturing na talaga siyang pamilya kahit kakikilala pa lang. Ano po ito, la? Tanong ni Elsie. Ngumiti naman ito. Tsayan, apo. Ginseng. Sige na, inumin yung dalawa yan, ha? Leo, inumin mo rin yang sayo. Matagal na siyang walang pamilyang ganoon. Mula nang pumanaw ang kanyang mga magulang, nag-iisa na lang siya.
Kahit pagpapanggap lang yon na isang relasyon, nadama pa rin ni Elsie ang isang pamilya. Hindi ako makapaniwala sa trato ng pamilya mo sa akin, Leo. Nakangiting sabi ni Elsie. Akala ko talaga sasama nila ako ng ugali dahil nga may gusto silang iba para sa'yo. Pero gustong-gusto nila ako at ubos na ubos ang luto kong pagkain. Pinag-aagawan pa. Nakakatuwa kayo. Tumaas ang isang kilay ni Leo. Ikaw talagang nagluto nun? Tumawa naman si Elsie. Oo naman, marunong akong magluto, no? Saka naging kitchen staff ako dati sa barko. Nang umuwi na ako rito, nagtayo ako ng restaurant at magsisimula pa lang mag-operate. Punta ka sa opening ko, ha? Malawak namang napangiti si Leo at may kinang ang mga matang nakatingin sa kanya. Sige, pupunta ako. Masasarap ang mga luto mo. Napabuntong hininga si Leo pagkatapos tumawa. Medyo nabigla din ako na nagustuhan ka nila. Naisip ko, gustong-gusto na talaga nila akong mag-asawa. Nag-aalala na siguro kasi kahit isang beses, wala akong pinakilalang girlfriend o sinasabing gustong babae. Napalingon si Elsie sa binata. Pero bakit hindi ka nga ba nagkakaroon ng girlfriend? Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Leo. Palagi na lang akong masyadong nakatutok sa ibang mga bagay. Kadalasan sa work. Hindi ko talaga iniisip ang tungkol sa pakikipagrelasyon. Hirap din kasi magtiwala sa isang tao. Tibang may dadalhin ka sa buhay mo pero sasaktan ka lang. Pero ngayon, napagtanto ko na parang trial and error lang naman talagang buhay. Kahit anong iwas ko, kung mabibigo ako, talagang mabibigo ako. Kaya siguro ngayon, medyo matapang na ako magsimula. Gusto kong may makakasama sa buhay ko. Pero syempre, maliban kay Princess, ayoko talaga sa kanya. Masyadong spoiled brat at palaging sumisigaw. Bahagyang humalakhak si Elsie at tiningnan ng mabuti ang binata. Pero naisip pa rin ng pamilya mo na ipakasal sa'yo. Nagkibit balikat naman si Leo. Baka wala na silang choice. Ewan ko. Atat na rin kasi silang magkaapo, lalo na yung lola ko. Gusto niya pang maabutan ng apo niya sa tuhod. Yun ang dahilan kung bakit nila ako pinipilit. Nag-aalala din sila sa akin pero sa tingin nila, abnormal ako dahil wala pa akong girlfriend ngayon. Gusto lang nila na magkaroon ako ng sariling pamilya. Hindi ko sila masisisi. 29 na ako, pero kahit girlfriend, wala pa rin akong naipapakilala. Ngayon lang, nang ipakilala kita, Elsie. Sa tingin ko, mahal ka nila, kung gayon. Mahina niyang sabi. Hindi ka lang nila pinipilit na magpakasal ka kay Princess. Baka gusto nilang magkaroon ka ng magandang buhay kasama ng pwede mong mapangasawa. Isang tao na makakasama mo sa pagbuo ng hinaharap. Nanlambot ang mga mata ni Leo habang nakatingin sa kanya. Oo, tama ka. Gusto lang nilang best para sa akin. Isang ideyang pumasok sa kanyang isipan at hindi niya maiwasang magtanong. Pero nasan nga pala si Luis? Hindi ko siya nakita sa paligid. Akala ko nandito siya kasama ang pamilya mo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Leo. Wala si Luis dito. Kasama niya ang biological parents namin. Bata pa lang ako, inampon ako ng pamilyang to. Yun ang dahilan kung bakit hindi kami gaanong malapit gaya ng iniisip ng ilang tao. Lumaki si Luis kasama ang mga tunay naming magulang. Kaya hindi kami pareho ng kinalakihan. Nito lang din kami nagkakilala, kaya hindi talaga kami malapit sa isa't isa. Nanlaki ang mga mata ni Elsie sa realisasyon. Teka, adopted ka pala? Ay, oo nga pala. Nabanggit na yata sa akin ni Luis. Nakalimutan ko lang. Sorry. Tumango si Leo. Okay lang. Nung una hindi ko alam pero inamin na rin naman nila sa akin. Sakitin kasi ako ng bata at mahirap lang ang totoo kong pamilya. Kaya pinaampon na lang ako para maipagamot. Dahil doon, nagkalayo kami ni Luis. Tahimik na pinoproseso ni Elsie ang bagong impormasyong yon. Mas napagtanto niyang magkaibang-magkaiba talaga sina Leo at Luis. Mukha lang ang naging pareho sa mga ito. Gayunpaman, mas napalapit ang puso niya kay Leo na mukhang mabait din naman. Nako anak, mukhang mahihirapan kayong umuwi ngayong gabi. Sabi ng nanay ni Leo. Gabi na at wala ng paraan para makaalis sila sa bahay ng pamilya ni Leo. Baha na raw ang kalsada sa Karatig Bayan at mas lalo ring lumalala ang bagyo ayon sa balita. May ilog kasing napupuno malapit sa mga ito kaya kahit pag-ulan lang talagang umaapaw. Umaasa pa naman siyang makauwi ng Maynila bago matapos ang araw na yon. Hindi ko akalain na magiging ganito kalala ang bagyo.
Bulong ni Elsie sa sarili at sumulyap kay Leo na nakatayo sa malapit. Kaya nga kahit ako rin, pasensya na Elsie. Sabi ni Leo habang pinagmamasdan ang malakas na ulan sa labas. Pero wala na talaga tayong magagawa. Kailangan nating manatili dito hanggang bukas. Mas ligtas sa ganitong paraan. Sorry talaga. Nangako pa naman ako na babalik tayo sa Maynila bago matapos ang araw. Tumango si Elsie. Oo, ayos lang. Tatawag na lang ako sa kaibigan ko na hindi ako makakauwi. Nakikinig kami sa balita, sabi ng nanay ni Leo. Sa tingin namin, mas mabuting manatili na kayo rito magdamag. Tumataas ng tubig baha at masyadong delikado na bumalik sa Maynila ngayon. Ngiti-ngiti naman sa kanya ang lola ni Leo. Huwag kang mag-alala, Elsie. Magiging ligtas ka dito. Nandito naman ang boyfriend mo. Pwede kayong matulog ni Leo sa kwarto niya. Malaki yun para sa inyo. Natigilan si Elsie at nanlaki ang mga mata sa gulat. Napatingin siya kay Leo na mukhang nagulat din. Teka, ano po? Sa kwarto po ni Leo? Nakangiting tumango ang nanay nito. Oo naman, may relasyon kayong dalawa, hindi ba? Walang issue. Saka matatanda na kayo. Okay na okay lang sa amin. Mukhang hindi komportable si Leo at bahagyang namumula ang mukha. Ma, mas maganda po siguro kung sa kwarto na lang ng kapatid ko matulog si Elsie. Hindi po siya magiging... Hindi! Tutol agad ng lola nito. Pwede kayong dalawa sa iisang kwarto. Nahiya pa kayo. Okay nga lang sa amin. Nagkatinginan silang dalawa ni Leo. Pareho silang naiipit sa sitwasyon. Batid niya na bumahan ang awkwardness sa pagitan nilang dalawa. Hindi niya talaga inaasahan yon. Parang hindi niya kayang matulog sa kwarto ng isang lalaki. Namalayan na lang ni Elsie na nasa kwarto na siya ni Leo. Nakapagpalit na rin siya ng pantulog dahil pinahiram siya ng nanay ng binata. Sa kama ka na matulog. Naiilang na sabi ni Leo. Sa sahig ako matutulog. Napakagatlabi naman si Elsie. Sure ka ba? Malamig sa sahig, baka sumakat ang tiyan mo. Ngumiti naman ang binata. Huwag kang mag-alala. Okay lang. Hindi sigurado si Elsie kung anong sasabihin, ngunit tumango siya bilang pagsang-ayon. Tahimik siyang lumapit patungo sa kama. Naupo siya sa gilid. Ramdam na ramdam niyang awkwardness sa kwarto at pareho silang nakatingin sa isa't isa. Hindi na naman sila sigurado kung paano kumilos. Higa ka na, sabi ni Leo pagkatapos nitong maglatag ng latag sa sahig. Papatayin ko bang ilaw? Tumango naman siya at humiga na. Oo, patayin mo na. Hindi ako sanay sa ilaw. Nakahiga na sila pareho. Umihip ang hangin mula sa labas. Malamig pero hindi niya maintindihan kung bakit nakakaramdam siya ng init. Hindi mapakali si Elsie. Naglumikot siya sa ilalim ng kumot. Sinusubukang maging komportable. Hanggang sa napabaling siya kay Leo. Mukhang hindi rin ito mapakali katulad niya. Nasulyapan niya ito sa tanging ilaw mula sa labas. Okay ka lang ba? Bulong ni Elsie at hinawakan ang likod nito. Halos mapatalon sa higaan si Leo sa sobrang gulat. Oo, okay lang. Hindi lang ako sanay matulog sa sahig. Napakagatlabi si Elsie. Hindi ka rin mapakali. Masyadong mainit dito kahit may bagyo. Bakit kaya ganito? At hindi ko alam kung bakit pero hindi rin ako makatulog. Tumingin sa kanya si Leo at napaupo na rin. Hindi rin ako makatulog. Nainitan din ako. Baka stress lang siguro to. Tumango si Elsie. Ngunit nararamdaman niya pa rin ang tensyon sa pagitan nila. Parang lumapot ang hangin sa kwarto. At wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung paano gawing normal muli ang sitwasyon. Leo, mahina at nanginginig ang boses na sabi niya rito. Pwede ka na lang humiga sa kama kasama ko kung nahihirapan ka talagang makatulog dyan. Ibig kong sabihin, para maayos kang makatulog. Nag-alinlangan si Leo, ngunit dahan-dahan itong bumangon at naglakad patungo sa kama. Umupo ito sa gilid ngunit nanatili ang tensyon sa pagitan nila. Pareho na silang nakahiga doon sa katahimikan. Sinubukan nilang makatulog, ngunit hindi nila magawa. Imposibleng mainit ang silid dahil halos matanggal na ang kortina sa lakas ng hangin sa labas. Hindi talaga ako makatulog, mahinang sabi ni Leo. Iminulat ni Elsie ang mga mata. Kahit ako rin, hirap ako makatulog. Kapag maulan, mas madali ako makatulog. Ngayon lang naging ganito.
Humarap si Elsie kay Leo at nang magtama ang kanilang mga mata, parang mas lalo lang naging isa ang nararamdaman nila. Parang nagbabanggaan lahat ng mga nararamdamang hindi lubos na masabi. Hindi siya sigurado kung bakit, pero natigilan siya nang idampi ni Leo ang mga labi sa kanya. Malambot ang halik nung una, nag-aalangan na parang walang masyadong alam sa kanilang ginagawa. Ngunit mabilis yung lumalim. Tila naglaho ang mundo. Ang init na lang sa pagitan nilang natitira. Nang maghiwalay sila, parehong hingal at gulat na gulat. Mabilis na humingi ng tawad si Leo. I'm sorry, hindi ko alam kung anong nangyayari. Kung bakit nararamdaman ko to. Kaya lang, ikaw ang unang babaeng natulog sa kwarto ko. I'm sorry, please hindi ako ganito. Hindi pa ako nagkakaroon ng girlfriend. Ikaw pa lang ang first kiss ko. Bumilis ang tibok ng puso ni Elsie habang nakatitig sa binata. Ayos lang, ikaw din naman ang first kiss ko. Hindi ko rin alam kung ano nangyayari. Parang tama lang ang nangyayari ngayon. Hindi ko rin ma-explain, Leo. Ilang sandali, walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Nagkatitigan lang sila. Maya-maya'y muling nagsalita si Leo. Virgin pa ako. Mahinang pag-amin ng binata. Natawa siya kahit nanginginig ang boses sa pananabik. Ako rin. Mariing napalunok si Leo at nanginginig ang kamay na hinaplos ang kanyang braso. Okay lang ba kung may mangyari sa ating dalawa? Simula pa lang, attracted na ako sa'yo. Ayoko lang pansinin dahil kakakilala pa lang naman nating dalawa. Napalunok si Elsie at mas damang-dama ang haplos ng binata. Ayos lang, ganon din naman ang nararamdaman ko. Naiilang lang ako kasi ang pangit ng una nating pagkikita. Nagsalo silang muli sa isa pang halik. Sa sandaling yon, parang totoo ang lahat sa pagitan nila. Wala nang pagpapanggap, wala nang awkwardness. Yun na ang simula ng isang bagay na hindi nila maitatanggi. Isang bagay na magpapabago sa lahat. At nang gabing yon, sa madilim na kwarto ni Leo, tunay na nagsimula ang kanilang love story. Hoy, Elsie, grabe ka. Nakakagulat ka. May something na pala sa inyo ni Leo. Nagulat kami pareho ni Luis. Natatawang sabi ni Annie sa kanya. Mahina naman siyang tumawa. Kahit ako rin naman, nadiligan na rin ang bulaklak ko, bes. Mas lalong nawindang ang kanyang best friend. Medyo natawa pa siya. Hindi rin talaga inasahan ni Elsie na maibibigay niya agad yun kay Leo. Siguro, masyado lang talaga siyang komportable sa binata. Paano nangyari? Ganun talaga? Nagtabi lang kayo, may nangyari na? Tanong pa ni Annie. Napabuntong hininga si Elsie. Actually, umamin naman kami sa isa't isa na attracted kami. First time niya rin ang nangyari sa amin. Pero na-realize namin na kaya ganun ang nararamdaman namin nung gabing yon dahil sa pinainom na ginseng ng lola ni Leo. Malakas na tumawa si Annie at hinampas pa siya sa balikat. Sa halip na si Leo ang pumikot, pamilya niyang pumikot sa'yo para mapunta ka kay Leo. Huwag mo nang pakawalan yan, bes. Mukha namang mabait si Leo. Saka, swerte ka na rin sa mga biyanan. Mukhang gustong-gusto ka talaga nila. Isang taon ang lumipas mula noong mabagyong gabing yon sa kwarto ni Leo. At hindi pa rin makapaniwala si Elsie kung paano nagbago ang lahat. Ang nagsimula bilang isang pagpapanggap na relasyon na mulaklak sa isang relasyon na totoo. Hindi sila dumaan sa karaniwang mga yugto. Walang mabagal na panliligaw, walang buwang pakikipag-date para makilalang isa't isa. Pero kahit papaano, ipinaramdam ni Leo na mahal siya sa paraang hindi niya inaasahan. Kahit sila na, tila araw-araw pa rin siyang nililigawan ng binata. Mula nang magtapat sila ng kanilang nararamdaman, ipinakita na sa kanya ni Leo ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Palagi nitong ipinaparamdam na espesyal siya. Elsie, alam mo, sabi ni Leo isang gabi habang nakaupo sila sa sofa. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang pakikipagrelasyon hanggang sa nakilala kita. Isinandal ni Elsie ang ulo sa balikat nito at napangiti. Alam kong ibig mong sabihin na skip natin ang usual steps kung paano tayo pumasok sa relationship. Pero okay lang naman sa akin, nakilala pa rin naman kita. Sa kabila ng hindi kinaugalian na paraan ng kanilang pagsisimula, tama ang pakiramdam para sa kanilang dalawa ni Leo.
Hindi siya naging ganoon kakomportable sa sino mang lalaki maliban sa kanyang boyfriend. Sa paglipas ng mga buwan, naging mas buo ang relasyon nilang dalawa. Umabot na rin sila sa punto na iniisip nila ang kanilang future. At isang gabi, nang inaakala niyang nakaayos na siya sa masaya at komportableng buhay na yon, inanyayahan siya ni Leo na maghapunan kasama ang pamilya nito. "Ang ganda mo," nakangiting bati ni Leo sa kanya. Napangiti naman siya pagkatapos ayusin ang kinulot niyang buhok. "Ano bang meron? Parang biglaan naman ng dinner kasama ang family mo." Niyakap siya ng binata mula sa likod. "Malalaman mo rin. Tara na." Ngunit pagdating nila sa bahay ng pamilya, may naramdaman siyang kakaiba. Hindi niya namalayan ang nangyayari hanggang sa makita niya ang pamilya at mga kaibigan ni Leo na nagkukumpulan sa hapagkainan. "Nandito na pala kayo," nakangiting sabi ng nanay ni Leo. Napangiti siya at nakipagbeso rito. "Good evening po, tita." Bago pa siya makabati sa ibang pamilya ng boyfriend niya, marahan na siyang hinawakan ni Leo sa kamay at dinala sa gitna ng sala. "Bakit? Anong meron?" Nagtataka niyang tanong. "Elsie," panimula ni Leo, may bahid ng saya ang boses at puno ng emosyon. "Napakarami na nating pinagdaanan sa nakalipas na taon. Kahit parang whirlwind romance ang nangyari sa ating dalawa. Pero kahit ganun kabilis, naging mahalagang bahagi ka naman ng buhay ko na ayokong mawala. Sa unang pagkikita pa lang natin, alam kong espesyal ka. Kahit nasampal mo pa ako." Mahina naman siyang tumawa. "Ano bang ginagawa mo, Leo? Nakakahiya. Naririnig ng pamilya mo." Sumilay lang ang malawak ng ngiti sa mga labi ni Leo. "Ipinakita mo sa akin kung ano talagang ibig sabihin ng pag-aalaga sa isang tao. At gusto kong gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay kasama ka." Napabuntong hininga si Elsie. Palagi namang bukas at totoo sa kanyang binata. Pero kakaiba talaga sa sandaling yon. Tila binubuhos na nito ang lahat sa kanya. Tumahimik ang mga tao sa bahay habang hinihintay ng lahat ang susunod na mangyayari. Dahan-dahang lumuhod si Leo sa kanyang harapan habang hindi inaalis ang tingin nito sa kanya. "Elsie, pakakasalan mo ba ako? Gusto mo bang maging partner ko habang buhay? Gusto kong bumuo ng kinabukasan kasama ka, alagaan, at mamahalin ka magpakailanman." Nangingilid ang mga luha sa mga mata ni Elsie habang nakatayo siya doon. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Hindi niya akalain na darating ang sandaling yon. Ngunit ngayong naroon na, alam niya na ang sagot sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. "Oo naman," saad niya at naluluha na rin. "Oo, Leo, mahal kita at gusto kong gugulin ang buhay ko kasama ka." Sumabog sa hiyawan ang silid nang tumayo si Leo at hinila siya sa isang mahigpit na yakap. Mahina siyang tumawa habang umiiyak. Ramdam ni Elsie ang init ng mga bisig nito sa kanya. Sa sandaling yon, tila tama lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Hindi lang yun isang relasyon na hindi sinasadya, kundi isang pag-ibig na lumalakas, mas lumalalim sa bawat araw na lumilipas. Lumayo si Leo para tingnan siya at kumikinang ang mga mata nito sa sobrang tuwa. "Ikaw ang una ko sa lahat, Elsie. At ikaw din ang huli ko. Sobrang saya ko. Salamat at tinanggap mo." Hinaplos niyang mukha ng binata. "Tatanggapin ko ang proposal mo kasi mahal kita. At ikaw din ang una ko. Hindi pa ako nagmahal ng ganito dati. Ikaw din lahat sa akin, Leo. Tandaan mo yan." Habang nakatayo sila roon, nakayakap sa isa't isa, napagtanto ni Elsie na ang pag-ibig ay hindi palaging sumusunod sa perpektong landas. Minsan, hindi kailangang sundin ang tradisyonal na pagkakasunod-sunod ng mga bagay. Minsan, ang tamang tao ay darating sa kanyang buhay nang hindi inaasahan. At kahit ganoon man ang nangyari, ang lahat ay mahuhulog pa rin sa tamang lugar sa pinakamagandang paraan. At para kay Elsie, si Leo ang taong yon, ang hinihintay niya kahit na tila sobrang bilis ng lahat. Ngayon, pumayag na siyang maging asawa nito at alam niyang magsisimula pa lang ang kanilang kwento na punong-puno ng mga hamon. Hindi kailanman naisip ni Elsie ang kanyang sarili sa papel na yon, ang pagiging isang may bahay. Nang maging mag-asawa sila, palaging masayang pagsasama nila. Inaasikaso niya ang bahay at nagtatrabaho pa rin naman si Leo. Abala pa rin naman si Elsie sa kanyang restaurant kahit minsan ay namomroblema na siya. Tuwing umaga, gumigising si Elsie ng maaga para maghanda ng almusal.
Palaging siyang kumikilo sa bahay dahil mas hawak niya ang kanyang oras. Wala pa rin naman silang anak, kaya na-enjoy muna nilang isa't isa. Thank you, Elsie. Sabi ni Leo habang kumakain at sinubuan pa siya. Ang sarap nito. Ang sarap mo palagi magluto. Natatakot na akong tumaba, mahal. Natawa naman si Elsie. Sasamahan na lang kitang mag-workout. Medyo tumataba na rin ako. Gustong-gusto niya palaging piniplease ang kanyang asawa. Masaya siya kapag nakikita itong komportable sa mga ginagawa niya. Sa paglipas ng panahon, mas naging bihasa rin siya sa paglilinis ng bahay, pag-aayos ng mga silid, at pag-aayos ng mga gamit para hindi na mag-alala si Leo pagdating sa bahay. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nasisiyahan sa maliit na gawain tulad ng pagtitiklop ng mga damit nito, pag-aayos ng mga sapatos, at kung ano-ano pang makakapagpagaan sa pakiramdam ni Leo. Lagi mong alam kung anong maganda sa akin. Natatawang sabi ni Leo habang inaayos niya ang necktie nito. Well, kailangan kong siguraduhin na maayos at pogi ang asawa ko. Mahirap na. Baka sabihin nila pinapabayaan ka ng misis mo. Pinapabayaan ba kita? Sagot. Hamon ni Elsie at may mapanuksong ngiti. Pinisil nito ang kanyang ilong. Hindi po, Commander. Alagang-alaga ako ng asawa ko. Sa kabila ng pagiging mabuti niyang may bahay, may bahagi sa kanya na nagnanais na mag-ambag ng higit pa sa financial. Yun nga lang, ilang buwan pagkatapos ng kanilang kasal, nalugi ang kanyang restaurant dahil sa dami na rin ng kakompetensya. Okay lang yan, Bes. Bawi ka na lang sa susunod. Sabi ng kanyang kaibigan na si Annie. Napabuntong hininga si Elsie. Parang ang hirap bumangon kapag negosyo ang nalugi. Ibinuhos ko lahat dito. Hindi pa ako nakaka-move on. Baka matagalan pa bago ako makapagsimula ulit. Nagtrabaho siya ng husto, pero hindi niya talaga naiwasan ang pagkalugi. Nahihirapan na siyang ibalik ang dating kita ng restaurant. Talo pa sa upa ng lugar at pasahod sa mga empleyado. Nakaupo sa sofa, sinabi ni Elsie kay Leo ang balita. Leo, wala na talaga. Sinara ko ng restaurant. Masyadong unpredictable ang kita at hindi ako sigurado kung kaya kong makipagsabayan sa lahat ng kakompetensya ngayon. Gusto ko talagang mag-work pero hindi talaga kayanin. Na-stress na lang ako. Tumingin si Leo sa kanya. Nakakaunawa ang emosyong ipinakita ng kanyang asawa. Marahan itong ipinatong ang kamay sa kanya. Elsie, okay lang. Hindi mo na kailangan mag-alala tungkol sa negosyo. Ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Dito ka na lang sa bahay. May trabaho naman ako at hindi naman tayo naghihirap. Inaalagaan mo ako, ang ating tahanan. Okay na yun sa akin. Salamat, mahal. Pero gusto kong mag-ambag pa. Sabi ni Elsie na may bahid ng frustration sa boses. Ayokong maramdaman mong pasan mong mag-isang gusto nating buing pamilya. Ngumiti si Leo, puno ng init at pagmamahal ang mga mata. Ang dami mo nang ginagawa. Ang pinakamahalagang bagay ay alagaan mo rin ang iyong sarili. Ginawa mong tahanan ng bahay natin at higit na mahalaga yun sa akin kaysa sa ano paman. Huwag kang mag-alala tungkol sa pera. Ipinagmamalaki kita kahit na nalugi ang restaurant mo. Nakaramdam ng ginhawa si Elsie at hindi niya maiwasang mapangiti. Salamat, Leo. Kailangan ko talagang marinig yan mula sa'yo. Medyo gumaan ang pakiramdam ko kahit papaano. Hindi mo kailangang mag-alala na patunayan ng anuman sa akin. Patuloy ni Leo at pinisil ang kanyang kamay. Kung gusto mong manatili sa bahay at tumuon sa pagiging housewife lang, okay lang sa akin at higit pa sa sapat para sa akin. Mag-focus na lang muna siguro tayo sa pagkakaroon ng baby. Nagdulot ng kapayapaan sa puso ni Elsie ang mga sinabi ni Leo. Pakiramdam niya, walang kaso rito kahit wala siyang maibigay. Ang mahalaga, palagi lang silang magkasama at manatiling payapa ang kanilang pagsasama. Sa paglipas ng mga buwan, natagpuan ni Elsie ang kanyang sarili na nagiging mas kontento sa ritmo ng kanyang buhay. Ngunit ang pinakamasayang sorpresa sa lahat ay dumating nang malaman niya na siya ay nagdadalang tao. Nang gabing yon, pagkatapos ng hapunan, hindi na nakapagpigil pa si Elsie. Naupo siya sa tabi ni Leo sa kama. Leo, may sasabihin ako sa'yo. Tumingin si Leo sa kanya nang may pag-aalala. Hindi napansin ang pananabik sa kanyang mga mata. Anong problema? Hindi, Leo. Hindi naman problema, mahal. Actually, good news at blessing na rin. Nakangiting sabi ni Elsie. Leo, buntis ako. Magkakaroon tayo ng baby.
Saglit na natahimik si Leo, hindi makapaniwalang nakatingin sa kanyang asawa niya. Pagkatapos, sumilay ang isang malaking ngiti sa mga labi nito. Tumayo si Leo, binuhat siya at pinaikot-ikot sa tuwa. Leo, saglit lang, ibaba mo ako. Natatawa niyang sabi rito. Isang sanggol, may baby na tayo. Hindi ka naman nagbibiro, hindi ba? Tanong ng asawa niya na puno ng kaligayahan ng boses. Tumawa si Elsie at tumulo ang luha sa kanyang mukha sa kabila ng saya. Oo nga, hindi rin ako makapaniwala pero sobrang excited na ako at the same time, natatakot din. First time mom ko to. Kuminang sa tuwa ang mga mata ni Leo at marahang sinapo ang kanyang mukha. Palagi ako nasa tabi mo. Hindi kita pababayaan. Noon pa man gusto ko nang magkaroon ng pamilya kasama ka Elsie. Sisiguraduhin kong magiging the best akong tatay. At ipinapangako kong nandito ako para sa'yo at sa ating anak sa kahit na anong kailangan ninyo. Pinagmamasdan niyang mabuti ang kanyang asawa. Nakahanap si Elsie ng isang tao na hindi lang nagmamalasakit sa kanya, ngunit nasasabik na bumuo ng hinaharap kasama siya. Marahan niya itong hinalikan. Labis na nagpapasalamat para sa buhay na kanilang binuo. Alam kong gagawin mo, Leo. Bulong ni Elsie. Napakaswerte ko sa'yo. At sa sandaling yon, alam ni Elsie na lahat ng ginagawa niya talagang sulit. Naisip niya na hindi siya nagkamali ng lalaking inibig. Kahit hindi siya sigurado sa mangyayari sa kanyang future, maliwanag pa rin kay Elsie ang lahat. Manganganak na ako, Leo. Huwag mo kong iwan, please. Huwag mo kong iwan. Natatakot niyang sabi rito. Hinaplos ni Leo ang kanyang buhok kahit ramdam niya din ang kaba nito. Oo, nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Kaya mo yan. Laban, mahal. Para sa baby nating dalawa. Alam kong malakas ka. Sinamahan siya ng asawa niya sa lahat. Kahit nang manganak siya, ito pa ang gumigising ng madaling araw para lang alagaan si Mika. Kaya hindi na rin siya talaga nahirapan. Sige na mahal, matulog ka pa. Alam kong pagod ka. Ako narito kay Mika. Sabi ni Leo sa kanya. Pero tumayo pa rin siya. Hindi, ikaw nang magpahinga. Alam kong pagod ka sa opisina. Sige na Leo, kaya ko na to. Nanay ako kaya may superpowers ako. Mahina namang tumawa si Leo at ibinigay na lang si Mika sa kanya. Mas sanay sa'yo ang anak natin. Hirap akong patahanin. Napangiti naman siya. Ako kasi palaging nasa bahay. Hayaan mo't masasanay din siya sa'yo. Pagkatapos mapatulog sa kama, sabay na rin silang humiga sa kama. Niyakap siya ng kanyang asawa at hinalikan sa noo. I love you. Malambing na sabi ni Leo. Sumilay muli ang ngiti sa kanyang mga labi. May anak na tayo pero ang sweet mo pa rin. I love you to mahal. Ang buhay ni Elsie ay naging isang ipo-ipo ng kagalakan at pagmamahal. Nasundan pa ng isang panganay nila. Kapag nagbubuntis siya, lagi siya nitong inuuna. Palagi din siyang sinasamahan sa check-up. Pero nang mabuo na ang pangatlo nilang anak, medyo nawala na ang dating sigla ng kanilang relasyon bilang mag-asawa. Para bang normal na lang sa buhay na lolobo ang kanyang tiyan at maglalabas ng bata. Lumipas ang mga taon, nakabuo na sila ng pamilya. Yun nga lang, parang unti-unting nawawala ng kulay ang pagsasama nila ni Leo. Nung una, pagmamahal at palaging naghahanap ng oras si Leo sa kanilang mag-iina. Nakikipaglaro sa mga bata, inaalagaan siya at palaging kinukumusta. Basta sinisiguradong nararamdaman nilang mahal sila nito. Pinahahalagahan ni Elsie ang mga sandaling yon. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimulang magbago ang mga bagay sa pamilya nila. Elsie, yung medyas ko, nasa na? Naiiritang tanong ni Leo mula sa kwarto nila. Aligaga naman siya dahil naghahanda pa siya ng baon para sa mga anak nila. Nasa drawer sa baba pangalawa. Hindi ba't dyan naman talaga ako naglalagay? Ang tagal-tagal na hindi mo pa rin alam. Maya-maya'y bumaba na ang tatlo niyang anak. Hirap ang magbihis ang anak niyang si Harold kaya tinulungan niya pa. Sinuklayan niya rin ang buhok ng mga ito. Mama! Mama, ipitan mo po ako? Sabi ng panganay niyang anak na si Mika. Napabuntong hininga siya habang sinusuotan ng sapatos si Eric. Anak, magsuot ka na lang ng headband. Late na ako ng gising. Magtatagal pa kung iipitan pa kita. Bilisan mo na, kumain ka na dyan. Harold, kumain ka na rin. Inakay niya agad si Eric at dinala sa pagkainan. Tinulungan niya ng kumain dahil baka kumalat pa sa uniform ng anak niya. Lumabas na rin si Leo sa kwarto.
Mahal, pakiayos nitong necktie ko. Pakipunas na rin pala nitong sapatos. Kinuha agad ni Elsie ang mga sapatos at bahagyang pinunasan. Inayos niya na rin ang necktie ng asawa niya. Anong oras ka uuwi? Sumagot naman si Leo. Overtime ako. May mga hindi ako natapos sa trabaho kahapon. Ngayon ko natatapusin. Ang pagkain ko. Kumilos agad si Elsie at pinaghain ng pagkain si Leo. Kumain na rin naman ito kasabay ng mga bata. Samantalang siya, nakikisubo na lang sa mga anak para hindi nadagdagan ng hugasin. Ganoon na lang naman palagi ang routine nila sa bahay. Mahal, alis na ako. Baka malate na ako. Sabi ng asawa niya. Tumango naman siya at hinatid ito hanggang sa sasakyan. Sige, ingat ka. Hinalikan siya ni Leo sa mga labi. Sige, ingat ka rin. Ang mga bata, Elsie, ikaw nang bahala. Tumango naman siya. Nang makalis ang asawa niya, bumalik na siya sa loob. Mga anak niya naman ang kanyang inasikaso. Hinatid niya na rin sa school ang mga bata. Pumapasok pa siya sa loob dahil umiiyak si Eric at ayaw magpaiwan. Anak, dapat kapag nasa school, big boy ka na. Susunduin naman kita mamaya, hindi naman ako malilate. Malambig na sabi ni Elsie sa kanyang bunso. Pero ayaw pa rin makinig ni Eric. Mama, ayoko po. Doon ka lang po. Upo ka po ron. Kapag nasa loob po kami, makikita kita ron. Sige na po. Napabuntong hininga si Elsie. Sige, doon ako. Ganito usapan ha. 1 week akong ganito. Nasimula hanggang end ng class mo, nandito lang ako sa school. Pero sa susunod na linggo, dapat kaya mo na, okay? Huwag ka na lang ulit iiyak. Tumango naman ang kanyang anak. Okay po. Basta wag po kayo aalis dun ha. Umiling naman siya at pinunasan ang mga luha nito. Oo, hindi na anak. Hindi na ako aalis. Hihintayin kita hanggang matapos ang klase mo. Wala siyang nagawa kundi ang tumambay muna sa school. Marami pa siyang gagawin sa bahay pero wala rin naman siyang choice. Siguradong iiyak na naman ang malakas ang anak niyang masyadong na-attach sa kanya. Inabala niya na lang ang sarili sa pakikipagkwentuhan sa ibang mga magulang. Nang matapos ang klase ni Eric, umuwi na rin naman sila. Babalik na lang siya mamaya sa school. Sina Mika at Harold naman ang kanyang susunduin. Habang naglilinis ng bahay, nagluto na rin siya. Abala naman sa panonood ng TV si Eric sa sala. Nang wala nang masyadong gagawin, doon palang nakahanap ng oras si Elsie para magpahinga. Tutulog po tayo, Mama? Tanong ni Eric sa kanya. Tumango naman siya. Oo anak, sleep ka na. Pagising mo, susunduin naman natin ang kuya at ate mo. Puno ng mga gawain at mga responsibilidad sa pagpapalaki ng pamilya ang buhay ni Elsie. Wala siyang trabaho pero ang ginagawa niya sa bahay, pakiramdam niya'y sobra-sobra pa. Habang tumatagal, nakakaramdam ng pagod si Elsie. Nagsimulang maglaho ang kislap sa kanilang relasyon ni Leo na dating napakasigla at puno ng buhay. Si Leo na minsang naging matulungin at mapagmahal, naging malayo at palaging abala sa trabaho. Hindi naman sila nag-aaway, normal naman silang magkasama at ginagawa ang mga dating ginagawa nila. Pero hindi maikakaila ni Elsie sa sarili na malaki rin ang ipinagbago ng kanilang pagsasama. Wala na ang mga small gesture para ipakitang mahal na mahal siya. Wala na rin ang kislap ng mga mata nito tuwing tinititigan siya. Kompleto ang pamilya nila. Wala silang kahit na anong problema. Gayunpaman, hindi masabi ni Elsie kung ano ang dapat na maramdaman. Ang pamilya nila, hindi malungkot pero hindi rin naman masaya. Mama, ayos ka lang po ba? Tanong ni Eric sa kanya. Muli na namang naduwal si Elsie bago sumagot. Oo, ayos lang ako anak. Huwag kang sumunod sa akin anak. Balik ka na sa kama, sige na. Medyo sumasama ang pakiramdam ni Elsie sa mga nagdaang araw. 3 beses na siyang nabuntis, kaya hindi na bago sa kanya ang mabuntis ulit. Talaga po mama? Buntis ka po ulit? Tanong ni Mika sa kanya. Tumango naman siya habang nagmamaneho. Oo anak. Napangiti naman agad ito. Sana po baby girl para may kalaro na po ako. Ayoko naman po kasing kalaro sina Harold at Eric kasi puro boys po sila. Natagpuan ni Elsie, napasa niya ang bigat ng lahat. Pagpapalaki ng kanilang mga anak, pamamahala sa bahay, pagluluto, paglilinis, habang si Leo ay nakatutok lang sa career at trabaho. Talagang unti-unti nang nawawala ang sigla sa kanilang dalawa. Nananabik siya sa lalaking minsan nagparamdam sa kanya na siya ang pinakamahalagang tao sa buhay nito.
Ngayon, habang nagdadalang tao siya sa kanilang pang-apat na anak, mas lalo lang niyang napatunayan na nagbago na talaga. Buntis na naman ako, sabi ni Elsie na may bahagyang ngiti. Gayunpaman, hindi tumugon si Leo gaya ng inaasahan niya. Tumango lang ito, halata sa mukha ang pagod. Okay, good news yan. Sige na, matulog na ako ngayon. Sobrang pagod ako. Siguraduhin mong malalabahan mo ang polong puti ko dyan. Yung uniform sa company. May photoshoot kami sa trabaho bukas. Kailangan ko yon. Tumango si Elsie. Okay, sige, lalabahan ko na. Bahagyang lumubog ang kanyang puso. Hindi siya sigurado kung kailan nagbago ang mga bagay. Pero parang nabubuhay siya sa isang mundo kung saan hindi niya nakilala ang kanyang sarili. Minsan, naiisip niya na lang na yaya siya ng mga anak niya at kasambahay lang siya ni Leo na hari sa bahay na iyon. Ginugol niya ang susunod na oras sa pag-aayos ng bahay, paghahanda ng hapunan at pagsisikap na alagaan ang kanilang mga anak na tumatakbo sa sala ng sandaling iyon. Mga anak, tumahimik muna kayo, please. Natutulog ang papa ninyo. Mahina, ngunit matatag na sabi ni Elsie. Ngunit nagpatuloy ang ingay. Mas malakas sa pagkakataong yon at nagbatuhan pa ng unan. Napabuntong hininga na lang si Elsie. Umiikli na ang kanyang pasensya. Ano ba? Talaga bang hindi kayo makikinig sa akin? Pinamiwangan ni Elsie ang mga anak niya. Hindi nagtagal, lumabas si Leo sa silid. Halatang inis habang kinukusot ang mga mata. Bakit ang ingay niyong tatlo? Hindi niyo ba nakikita na sinusubukan kong matulog? Pagod na ako. Pagod na ako tapos ang iingay ninyo. Kaunting katahimikan naman. Matalas ang tono ni Leo at lukot ang mukha sa inis. Nakatayo doon si Elsie, hindi nakaimik saglit. Yumuko ang kanyang mga anak, nagulat sa pagsaway ng ama. Tumingin sa kanya si Leo na naiirita pa rin. Ikaw naman, hindi mo dinidisiplina ang mga bata kaya hindi marunong makinig. Ikaw ang palaging kasama kaya dapat napapasunod mo ang mga yan. Dinidisiplina ko sila, Leo. Alam mo yan. Sabi ni Elsie at sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. Pero mga bata pa rin naman sila. Talagang maingay at makukulit. Huwag mong asahan na tatahimik sila sa lahat ng oras. Tumigas ang ekspresyon ni Leo at halata ang frustration. Nanay ka nila. Disiplinahin mo sila ng maayos kung ayaw mo magkaproblema tayong dalawa in the future. Wala silang kontrol, Elsie. Mga hindi marunong makinig. Napalunok si Elsie at hindi makapaniwala. Pwede ba, Leo? Alam ko sa sarili ko na nagdidisiplina ako ng mga anak ko. Bakit? Basta gulero bang mga yan? May nakaaway sa school? Wala naman, di ba? Mga outstanding nga sa klase. Kulang na lang sabihin mong pabaya akong ina. Mag-ingat ka naman sa pananalita mo. Mahirap din ang pinagdaraanan ko rito sa bahay. Anong mahirap sa pagdidisiplina sa mga anak natin? Nasa bahay ka lang naman. Ako, nagtatrabaho ako, Elsie. Pahinga na lang ang regalo ko sa sarili ko. Hindi pa kayo makisama. Sabi pa ni Leo. Napairap siya at tinalikuran ito. Naiintindihan ko naman na. Nahihirapan ka rin, alam ko. Ang akin lang, huwag mong palabasin na para bang wala akong silbi dito. Dahil kaysa sayo, mas marami ako nagagawa para sa mga bata. Kahit pa sabihing pera mo ang bumubuhay sa kanila. Sandali silang natahimik. Hindi na nila napigilang magtalo sa harap pa talaga ng mga anak nila. Napabuntong hininga na lang si Elsie. Ayaw niya talaga sa lahat ay yung kini-question ang mga bagay na ginagawa niya para sa mga anak niya. Hindi siya perpekto, pero alam niya na ginagawa niyang lahat para maging isang mabuting ina. Maya-may nagsalita si Leo, bahagyang humina ang boses at parang nahihiya na. Nasaan ang pagkain? Nagugutom na ako. Hindi ba kayo nagugutom? Bilisan mo, Elsie. Padabog na naghain si Elsie. Hindi na rin naman nagsalita ang asawa niya. Hindi na sinasabayan ang kanyang topak. Mas mainitin ang ulo ni Leo pero matindi ang topak niya kapag ginalit. Tahimik silang kumain ni hindi man lang nagsorry si Leo sa kanya. Kumilos na lang ito na parang hindi nakakasakit ang mga sinabi nito. Ang lalaking minsan niyang hinangaan, ang lalaking nagparamdam sa kanya ng labis na pagmamahal at pagpapahalaga, ngayon ay tinatrato na siya bilang isang utusan. Mahal, galit ka pa rin? Parang takot na pusang tanong ni Leo. Para naman siyang dragon na nagbuga ng apoy. Ano sa tingin mo?
Huwag mo kong kausapin. Kapag may nangyari sa akin at sa baby ko, hindi kita mapapatawad. Sa mga lumipas na buwan, nanganak na rin naman si Elsie. Yun nga lang, kahit may bago silang anak, ganoon pa rin ang kanyang asawa. Ano ba? Pagod ako, Elsie. Sabi ni Leo sa kanya na hindi niya mapabangon sa kama. Binuhat niyang baby at pilit na pinatahan. Pagod din ako. Pwede bang ikaw naman? Ilang araw na akong puyat. Kahit isang araw lang makatulog lang ako ng maayos. Naiiyak na lang si Elsie nang tuloy lang sa pagtulog ang asawa niya. Kung malapit lang ang bahay nila sa mga biyenan niya, siguradong katulong niya ang mga ito sa pag-aalaga ng mga anak nila. Gayunpaman, tuwing bakasyon lang ng mga bata, namamalagi ang mga magulang ni Leo sa bahay nila. Doon pa lang din siya nakakapagpahinga. Nang mapatulog ni Elsie ang anak, humiga na siya sa kama. Pero naglumikot siya hanggang sa mahulog ang kanyang asawa. Aray ko! Mahal, ano? Bulalas ni Leo. Gumit na siya sa kama. Sa sahig ka matulog? Visit ka? Wala ka talagang pakialam sa nararamdaman ko? Wala na rin nagawa si Leo kundi matulog sa sahig. Baluktot na baluktot dahil sa lamig. Maya-maya'y hindi na rin naman siya nakatiis. Binato niya rito ang unan at kumot. Salamat Ang bait mong asawa. Napakabait. Sarkastikong sabi pa ni Leo. Napairap naman si Elsie at tinalikuran ito. Tumulo na lang ang luha niya sa unan. Ayaw niyang maging emosyonal. Pakiramdam niya, nag-iinarate na lang siya. Pero hindi niya talaga mapigilang hanapin ang mga bagay na nawala na sa pagsasama nila ni Leo. Mukha kang pagod palagi, Elsie. Sabi ni Annie nang bumisita ito sa bahay para kumustahin siya at ang mga pamangkin nito. Okay ka lang ba? Napabuntong hininga si Elsie habang sinesenyasan si Annie na maupo. Ayos lang ako. Medyo pagod lang. Busy kasi sa mga bata at sa bahay. Halos wala na akong oras para sa sarili ko. Kumunot ang noo ni Annie. Hindi naman pwede yan, Bes. Kailangan mo pa rin alagaan ang sarili mo, Elsie, kahit busy ka sa mga anak mo. Kitang-kita ko kung gaano ka ka-stress. Unang tingin pa lang sa'yo, alam ko na agad. Ginagawa mo ang lahat para sa iba. Pero hindi mo naman inaalala ang sarili mo. Pinilit niya na lang ngumiti. Seryoso nga, ayos lang ako. Kailangan kong alagaan ang aking pamilya. Alam mo naman yon. Wala rin naman akong katulong kasi nasa probinsyang in-laws ko. May trabaho din si Leo. Tumaas ang isang kilay ni Annie. Halatang hindi kumbinsido. Hindi ako naniniwalang okay ka. Minsan okay lang na aminin mo na pagod ka at kailangan mo ng pahinga. Deserve mo yon. Kapapanganak mo lang, for goodness sake, kailangan mo magpahinga. Napabuntong hininga si Elsie. Tama ka, mas dapat kong alagaan ang sarili ko. Pero alam mo wala talaga akong oras. Ako na lang palagi ang abala dito sa bahay. Maliliit pang mga anak ko, kaya hindi ko pwedeng pabayaan lang dyan. Napailing si Annie. Ipamper mo naman ang sarili mo, Bes. Ibig kong sabihin, tingnan mo, ang pangit ng buhok mo. Ang dry masyado ng skin mo, ang lalim ng eye bags at parang ang tagal-tagal mo nang wala sa sarili mo. Mag-ayos ka naman, Bes. Mas maganda na ako sa'yo. Ngumiti si Elsie kahit mabigat ang nararamdaman. Maganda ka naman talaga, Annie. Kumusta kayo ni Luis? Okay lang. Abalang asawa ko sa trabaho at may anak na rin naman kami pero para pa rin naman kaming nagliligawan. Minsan pagsabihan mo yung asawa mo, mukhang hindi ka inaalagaan ng maayos. Kailangan kanyang alagaan kasi ikaw ang nag-aalaga sa kanila. Pumunta ka naman sa salon, mag-recharge ka. Sabi ni Annie at hinihimas ang buhok niya. Noong anniversary namin ni Luis, dinala niya ako sa salon. Binigyan niya ako ng buong makeover at nandun lang siya, matyaga naghihintay sa akin. Kung hindi magawa yun ni Leo sa'yo, ikaw na lang ang gumawa para sa sarili mo. Ang losyang mo na, Bes. Sinasabi ko to sa'yo kasi kaibigan mo ako. Ayokong maging ganito ka. Tumawa ng mahina si Elsie. Mabuti naman at alagang-alaga kayo ng bayaw ko. Pero sa palagay ko ay walang oras si Leo na ganon. Lagi siyang nagtatrabaho. Tumigil si Annie at medyo napawi ang ngiti. Pero sinusubukan niya bang maglaan ng oras para sa'yo, Elsie? Ginagawa mo ang lahat para sa kanya at sa mga bata. Pero kailan ba siya huling gumawa ng isang bagay para sa'yo? Kailan ang last na binigyan kanya ng atensyon o kaya huli kayong nag-date sa labas?
Bahagyang napayuko si Elsie at hindi komportableng sinagot iyon. Well, binibigyan naman ako ni Leo ng extra money, pero hindi ko rin magamit sa sarili ko. Lagi akong masyadong abala sa pag-aalaga ng mga bata at nagigilty ako kung gagastusin ko sa anumang bagay maliban sa kailangan ng mga anak namin. Sumandal si Annie habang seryosong ekspresyon. Elsie, kailangan mong ihinto ang pakiramdam na nagigilty ka sa pag-aalaga sa sarili mo. Hindi naman kaartihan yan. Kailangan mo lang maging maayos para maging maayos ka para sa mag-aama mo. Hindi mo kailangang gastusin ang pera sa iyong mga anak lang. Mahalaga ka rin. Bakit hindi na lang kayo kumuha ng yaya para makapagpahinga ka naman? May kaya naman kayo. Sa ganoong paraan, magkakaroon ka ng oras para magpahinga, pumunta sa isang salon, o kahit na umidlip man lang. Dapat may me time ka. Umiling si Elsie. Wala akong tiwala sa mga yaya. Ayokong may ibang nagpapalaki sa mga anak namin. Ganon din ang nararamdaman ni Leo. Gusto niyang maging hands-on ako na nandyan ako para sa kanila sa lahat ng oras. Lumambot ang tingin ni Annie, ngunit baka sa mukha nito ang pagkadismaya. Pero kailan ka huling napansin ni Leo? Kailan ka niya huling inilabas kahit simpleng dinner date lang? O binili ka ng bagong damit? O kahit tinanong ka lang kung anong nararamdaman mo? Oo, inaalala mo palagi ang mag-aama mo. Ngunit, paano ka naman? Paano ang tungkol sa'yo? Matagal na rin. Nung pangalawang anak na namin, yun ang huli na natatandaan ko. Nahihiyang pag-amin ni Elsie. Lagi na lang siyang busy magmula nun. Naiintindihan ko naman. Alam kong nagsusumikap siya para sa pamilya namin. Pero parang nandito lang ako para asikasuhin ang lahat. At hindi niya talaga nakikita kung gaano ako ka-stress. Palagi rin siyang insensitive sa mga nararamdaman ko. Napailing ang kanyang kaibigan at hinawakan ng kanyang kamay. Alam mo Elsie, gusto ko si Leo na parang kapatid kasi bayaw ko siya. Pero kailangan kong maging tapat sa'yo. Parang kinukuha niya ang lahat ng ibinibigay mo sa kanya nang hindi ibinabalik ang anuman. Tanggap lang siya ng tanggap sa effort na binibigay mo. Oo, may trabaho siya. Siya ang nag-aakyat ng pera sa bahay ninyo. Pero iba pa rin ang sakripisyo na ginagawa mo. Ni hindi niya sinusubukang pansinin ang nararamdaman mo. Siya'y abala sa kanyang trabaho. Ikaw, abala ka sa mga bata. Asawa ka na lang niya at ina ng mga anak niya. Pero saan ba kayo nagsimula? Hindi ba't sa pagmamahal? Feeling ko, yun ang nawala sa inyo. Ang mga mata ni Elsie ay puno ng kalungkutan. Parang ang nawala na yun. Pero asawa ko siya at alam kong babalik pa rin yun. Marami lang talagang nangyayari at mas malaki ang nararamdaman kong pagod kesa sa pagmamahal, Annie. Tipid nang umiti ang kanyang best friend. Ayoko lang na mawala ka sa sarili mo sa lahat ng ginagawa mong ito, Elsie. Ikaw ay higit pa sa isang may bahay at isang ina. Tao ka rin. Huwag mong kalimutan ang sarili mo. Huwag ka rin magtimpi kung nasasaktan ka, nagagalit ka o nagtatampo sa asawa mo. Kasi kapag hindi nyo napag-usapan ang nararamdaman mo, isang araw magugulat ka na lang. Sasabog na lahat ng hinanakit mo. Tumango si Elsie at huminga ng malalim habang pinoproseso ang mga salita ng kanyang kaibigan. Kailangan niyang aminin, tila matagal na siyang invisible sa bahay na yon, lalong-lalo na sa paningin ng kanyang asawa. Pero siguro, panahon na para magbago, para mas alagaan ang sarili at ipaalala kay Leo ang babaeng pinakasalan nito. Subalit mukhang katulad din ng sinabi ni Annie, darating ang panahon na sasabog na lang talaga si Elsie. Nakaupo sa sofa si Elsie. Masakit ang kanyang katawan at ulo, kaya kapag sinusubukan niyang bumangon, nahihilo lang siya. Hindi magandang pakiramdam niya nitong mga nakaraang araw. Mama, gutom na po kami, sabi ni Mika sa kanya. Kainin niyo munang prutas sa ref, anak. Hugasan mo ha. Kumain din kayo ng kung anong pwedeng kainin dyan. May sakit ako. Nahihilo ako kapag kumikilos. Pasensya na. Pakainin mo munang mga kapatid mo. Tumango naman si Mika. Opo, Mama. Halos hindi na siya makapag-ipon ng lakas para bumangon sa sofa at lumipat sa kwarto. Magulo na ang bahay at nagkalat na rin ang mga laruan. Kahit may sakit, pinipilit niya pa ring alagaan ng kanyang bunso. Marami na ring tambak na hugasin at mga damit na hindi pa natitiklop. Habang nagpapahinga siya, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Bahagya siyang nakahinga ng maluwag nang mapagtantong si Leo iyon. Leo, nanghihina niyang sabi, "Paki-asikaso mo muna ang mga bata.
Elsie! Umalingaw-ngaw ang boses ni Leo sa buong bahay na may bahid ng iritasyon. Anong nangyari dito? Parang dinaanan ng bagyong buong bahay. Hindi ka man lang naglinis. Alam mo namang uuwi ako. Napangiwi si Elsie. Lalong tumitindi ang sakit ng ulo niya. Mas hinigpitan niya ang kumot sa kanyang mga balikat. Pasensya na, Leo. Mahinang sabi niya na halos hindi na maiangat ang ulo sa unan. Masama talagang pakiramdam ko. Mahabang katahimikan ang namayani bago pumasok si Leo sa kwarto. Maya-maya'y muli na itong bumalik sa sala at padabog na naglinis. Talaga? May sakit? Malupit ang tono ng kanyang asawa. Yan ang dahilan na ginagamit mo? Hindi ba't malakas ang resistensya mo? Bahay pa ba to? Parang dinaanan ng bagyo. Dumadagdag lang sa init ng ulo ko. Natanggal na nga sa trabaho. Ganito pang dadatnan ko. Kumirot ang puso ni Elsie. Nang hihina ang kanyang katawan sa bawat salitang sinasabi nito. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit pinutol siya nito bago pa siya makasagot. Ikaw dapat ang bahala sa bahay na to, Elsie. Patuloy ni Leo na lumalakas ang boses. Ang tanging trabaho mo, alagaan ng mga bata at panatilihing malinis ang bahay na to. Ano bang ginagawa mo? Namumula ang mga mata ni Elsie sa mga luha. Noon pa man, ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili sa pag-aalaga sa kanilang tahanan at kanilang mga anak. Pero ngayon, na walang lakas at nakakaramdam ng sakit, tinatrato siya ni Leo na parang basura. Hindi niya na napigilan ang pagkadismaya. Leo! Sigaw niya ng buong lakas. May sakit ako! Hindi mo ba nakikita? Ilang araw na akong may sakit at halos hindi na ako makabangon sa kama. Sa tingin mo ba, gusto kong maging magulang bahay na to? Sa tingin mo ba, gusto kong makaramdam ng ganito? At anong trabaho? Anong trabaho ang pinagsasasabi mo? Ano ako? Yaya ng mga anak natin? Kasambahay mo? Nabaluktot ang mukha ni Leo sa iritasyon. Wala akong pakialam sa mga palusot mo, Elsie. Sana, uminom ka ng gamot. Hindi mo rin inalagaan ang sarili mo. Kailangang alagaan ng mga bata. Tapos, pinapabayaan mo ang sarili mo. Sinubukan niyang tumayo. Sa tingin mo, isa lang akong katulong, hindi ba, Leo? Hindi mo na ako nakikita bilang asawa mo. Nakikita mo ako bilang isang tao na narito para maglingkod sa'yo. Walang hiya ka? Ginagawa ko ang lahat para sa'yo. At ganito ang pakikitungo mo sa akin? Kahit kaunting malasakit lang, Leo. Mamamatay ka ba kapag ikaw munang kumilos sa bahay na to? Ha? Saglit na naglaho ang ekspresyon ni Leo. Puno ng pagkalito at pagkabigo ang mga mata nito. Pasensya na. Mainit lang talagang ulo ko. Natanggal ako sa trabaho. Nahihirapan ako. Nahihirapan din ako, Leo. Alam mo kung ano yung mahirap? Galit na galit niyang sabi habang umiiyak. Ginagawa ko ang lahat ng mag-isa pero hindi mo man lang nakikita. Ako ang naghahalaga sa bahay at sa mga bata sa loob ng maraming taon. At ang nakikita mo lang ay ang gulong to pag-uwi mo. Hindi mo tinatanong kung kumusta ako, Leo. Kung kinakaya ko pa bang maging mabuting may bahay sa inyo. Tao din naman ako. Napapagod din naman ako. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata at sa unang pagkakataon, nasabi niya rin ang kanyang mga saloobin. Tapos na ako. Pagod na ako, Leo. Namamaos ang boses na sabi ni Elsie nang dahil sa pag-iyak. Kailangan ko ng pahinga. Hindi ko kayang ipagpatuloy ito. Wala kang konsiderasyon sa nararamdaman ko. Parang hindi na ikaw ang Leo na nakilala ko, minahal ko at pinakasalan ko. Aalis na ako. Ayoko na dito. Ikaw ang maglinis dito at mag-alaga sa mga anak mo. Ewan ko lang kung kayanin mo. Walang hiya ka. Tinitigan siya ni Leo na natigilan sa lakas ng pagkakasabi niya. Saan ka pupunta? Hindi ka pwedeng umalis. Wala kang pakialam. Putol ni Elsie na tuwid na tumayo sa kabila ng pagkahilo. Kailangan ko ng space, Leo. Kailangan ko ng oras malayo sa bahay na to at sa lahat ng mga binigay mong hinanakit sa akin. Pumunta siya sa kwarto at nag-impake ng mga gamit. Nag-iyakan ng mga anak niya kaya nadudurog ang kanyang puso. Babalik naman siya pero hindi na muna. Lalayasan niya si Leo para magtanda sa mga pinagagagawa sa kanya. Elsie, ano ba? Bakit ka nag-iimpake?
I'm sorry. Hindi na mauulit. Bakas ang takot sa mukha ni Leo at gusto siyang pigilan sa pag-iimpake. Pero itinulak niya ito. Walang magagawa ang sorry mo sa mga masasakit na sinabi mo. Ayoko na. Hindi na ako magtsatsaga sa katulad mo. Mama, umiiyak na sabi ni Eric at niyakap siya. Sama po ako, Mama. Hinaplos niya ang buhok nito at bumulong. Big boy ka na, diba? Huwag kang mag-alala, anak. Babalik din si Mama. Kina Tita Annie at Tito Luis muna ako. Hindi naman ako mawawala. Hindi ko kayo iiwan. Elsie! Natatakot na tawag ni Leo. Saan ka pupunta? Huminto si Elsie na nakatayo sa pintuan. Hindi ko alam. Huwag ka nalang mangialam. Dahil doon, lumabas siya ng pintuan. Ayaw niya man iwan ang mga anak niya. Kailangan niyang gawin yon. Magpapalamig muna siya. Natatakot siyang kapag nanatili pa siya, mas lumala lang ang away nilang dalawa ni Leo. Nang makarating siya sa bahay ni Annie, umupo si Elsie sa sofa. Nang malaman ng kaibigan niyang may lagnat siya, kinumutan agad siya nito at pinunasan ng malamig na towel. Anong nangyari, Elsie? Para kang dumaan sa bagyo. Nag-aalalang tanong ng kanyang kaibigan. Nag-away ba kayo ni Leo? Napabuntong hininga si Elsie at bumagsak ang mga balikat sa pagod. Oo, malala. Sobrang sakit magsalita kaya nilayasan ko muna. Dito muna ako ha. Babalik na lang ako sa amin kapag hindi na masyadong mainit ang ulo ko. Kumunot ang noon ni Annie. Anong nangyari? Huminto si Elsie. Huminga ng malalim nang maalala ang pagtatalo nila ni Leo. Umuwi siya pagkatapos mawala ng trabaho. May sakit ako at naabutan niyang magulo at makalat sa bahay. Ngunit imbis na maunawaan niya may sakit ako, naghalit pa siya sa akin. Kung ano-anong sinabi at nagdadabog pa. Wala man lang siyang pakialam sa nararamdaman ko. Ipinaramdam niya sa akin na isa lang akong katulong. Nanlambot ang mga mata ni Annie. Hay nako, sige dito ka muna. Sasabihin ko sa asawa ko, kausapin ng kakambal niya. Ano ba naman kasi yung si Leo para namang ewan kung kailan naging 4 ng anak ninyo saka naging ganyan. Tumango si Elsie habang naninikip ang kanyang dibdib. Pagod lang ako, Annie. Pagod sa pakiramdam na parang wala lang ako sa buhay ng asawa ko. Pagod na ibigay ang lahat at walang kapalit. Parang hindi niya na ako nakikita. Nang matapos magsalita si Elsie, narinig nila ang tunog ng mga yabag na papunta sa pintuan. Isang katukang sumunod. Maya-maya, binuksan na ni Luis ang pinto. Oh, Leo, ikaw pala. Nandito ka na. Susunduin mo ng asawa mo? Tanong ni Luis sa kakambal nito. Napairap naman si Elsie nang magkatinginan sila. Ayaw niyang harapin ang asawa niya. Hindi ngayon, hindi pagkatapos ng lahat. Ngunit bago pa niya masabi ang anumang bagay, pinutol ng boses ni Leo ang tensyon. Elsie, sabi ni Leo at humakbang papasok sa sala. Bakas pang pagsisisi sa mukha nito. Mukhang pagod ang mukha, pero may kung anong desperasyon sa mga mata. I'm sorry sa nangyari. Hindi ko dapat sinabi ang mga bagay na yon. Nagsisisi ako. Nagkamali ako. Saad ni Leo. Naramdaman ni Elsie ang alo ng galit na namumuo sa loob niya. Sa tingin mo, sa paghingi mo ng tawad ay maayos ang lahat? Matagal mo na akong tinatrato na parang kasambahay mo, Leo. Ngayon, dahil nagsisisi ka, inaasahan mong babalik sa normal ang lahat? Nek-nek mo, Leo. Bumagsak ang mukha ni Leo sa kanyang mga masasakit na salita. Hindi, Elsie. Sorry na. Hindi kita tinatrato ng tama. Pasensya na, pero please, bumalik ka na. Mahal kita. Magbabago na ako, pangako. Please, umuwi na tayo, ha? Humalukip-kip si Elsie. Nanlilisik ang tingin sa asawa. Paano ko malalaman na magbabago ka talaga, Leo? Sa tuwing sinasabi mo yon, parang mga salita lang, tulad ng mga pangakong hindi mo tinutupad. Sabi mo, mahal mo ko, pero ibang ipinapakita ng mga kilos mo. Lumambot ang boses ni Leo at humakbang ito papalapit sa kanya. Gagawin ko ang lahat para mapatawad mo ko. Please, umuwi ka na. Ayoko mawala ka. Umiiyak ng mga bata. Ngayon mo lang to ginawa. Natatakot na ako, mahal. Kailangan ko ng space, Leo. Maanghang na sabi ni Elsie. Pagod na ako. Pagod na akong ibigay lahat sa inyo. At kaunting pag-intindi lang, hindi mo pa maibigay. Kailangan ko ng oras para huminga.
para makapagpahinga sa lahat ng to mula sa'yo. Nalukot ang mukha ni Leo at naluluhan na sa harap niya. Pero paano mga bata? Elsie, wag naman ganito. Sinalubong ni Elsie ang tingin nito. Mabigat ngunit determinado ang kanyang puso. Gusto kong malaman mo kung anong pakiramdam ng hindi pinapahalagahan. Anong pakiramdam na hindi nakikita sa sarili mong tahanan. Alagaan mo ang mga bata, Leo, para maintindihan mo kung gaano nakakapagod na gawin ang lahat ng hindi napapansin, nang hindi man lang sinusuportahan. Mataman siyang tiningnan ng umiiyak niyang asawa. Pero hindi magpapadala si Elsie. Kailangan itong matuto. Kung hindi niya pahahayaang madalang asawa niya, mukhang hindi pa magtatanda. Walang nagawa si Leo kundi ang umuwi ng mag-isa. Hindi siya nito mapapauwi kaagad. Hindi niya pa nakakalimutan ang mga sinabi nito. Gayunpaman, nang gumaling na siya, naghanap agad siya ng trabaho. May ipon naman sila pero wala pang trabaho si Leo, kaya siya muna ang kikilos para sa pamilya. Natanggap naman si Elsie sa isang restaurant malapit sa mall. Naging assistant chef siya roon kaya ayos din ang trabaho. Kinakausap niya lang si Leo kapag pinapabisita niyang mga bata at kapag nag-aabot ng sustento. Oh, ano naman yan? Tinaasan niya ito ng isang kilay. Hinagod ni Leo ang batok. Mga bulaklak. Peace offering. Napairap si Elsie. Tigilan mo ako. Hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Napanguso naman ang kanyang asawa. Mahal naman. I love you. Mahal na mahal kita. Hindi siya sumagot kaya mas lalo itong nangulit. Nasaan ang I love you to ko? Sabi mo pagod ka lang, di ba? Pero mahal mo pa rin naman ako. Naiiritan niya itong itinulak. Ay, ewan ko sa'yo, Leo. Tigilan mo ako. Mga anak kong pinunta ko rito. Hindi pangungulit mo. Maya-maya'y lumapit si Mika. Mama, uwi ka na po rito. Hindi po masarap magluto si Papa. Nag-order na lang po siya minsan kasi ang pangit po ng lasa ng luto niya. Naningkit naman ang mga mata ni Elsie. Anong ino-order mo? Sira ulo ka ba? Napakamot naman sa ulo ang asawa niya. Sorry na. Reklamo sila ng reklamo. Lalo na kapag umaga. Sobrang aligagana ako. Hindi ko na alam ang uunahin. Ngayon, alam ko nang nararamdaman mo kapag naiiwan ka sa mga bata. Umiwas na lang siya ng tingin. Ayaw niyang magpadala sa asawa niyang siraulo. Gayunpaman, mukhang alam na alam pa rin talaga ni Leo kung paano siya pababalikin. Nakakagulat kayo. Anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Elsie nang makita sa restaurant ang kanyang mag-aama. Nasa baby carrier pa ang bunso nila at nasa harap ng dibdib ni Leo. Hawak naman nito sa kamay ang iba pa nilang mga anak. Hindi alam ni Elsie kung matatawa ba siya kay Leo o hindi. Mukha na itong stress na babysitter ng mga anak nila. Gusto ka lang naming makita, mahal. Sige na, balik ka na sa trabaho mo. Nakangiting sabi ni Leo at kinindatan pa siya. Napangiwi naman si Elsie. Maya-maya'y may naamoy siyang kakaiba. Tiningnan niya ang bunso niyang anak. Hoy, Leo, may tae ang anak natin. Palitan mo na. Umawang naman ang bibig ni Leo. Talaga? Saan? Mabuti na lang at break time niya na. Hindi rin naman mahigpit sa restaurant na pinapasukan niya. Nagpaalam muna siyang lalabas. Sa banyo, pinagmasdan niya si Leo sa ginagawa nito. Medyo natatawa na lang siya kasi parang hindi talaga ito sanay na sanay. Tagal ko na palang hindi nag-aalaga ng baby. Si Harold ang last na baby na napalitan ko ng diaper. Hindi na ako sanay. Medyo natatawang sabi pa ni Leo. Napailing si Elsie. Hintayin niyo ako ng mga bata. Mamasyal na muna kayo sa mall. Sabay-sabay na tayong uuwi. Umawang muli ang bibig ng asawa niya. Uuwi ka na? Bakit? Ayaw mo? Tanong niya pa. Bigla na lang tumulo ang mga luha ni Leo. Gusto, syempre. Miss na kita. Miss na miss ka na namin ng mga bata. Natawa si Elsie nang yakapin siya ni Leo ng mahigpit. Mahal niya pa rin naman ang asawa niya. Talagang gusto niya lang parusahan ng kaunti dahil sa pagiging insensitive. Simula nang makabalik siya, napansin niya na ang pagbabago ni Leo. Palagi niya itong nagtatanong sa kanya. Inaalalayan na rin siya sa bahay at pag-aalaga sa mga bata. Nagkaroon na rin naman ito muli ng trabaho, kaya tumigil na siya sa pagtatrabaho.
Nagtinda na lang siya ng mga lutong ulam online para hindi niya na kailangang umalis ng bahay. Basta simula ng pag-aaway na yon, muling bumalik ang kulay ng pagsasama nila at mas lalo na nilang inuunawa ang isa't isa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na sa buhay pag-aasawa, may mga pagkakataong mawawala ang spark o kulay ng pagsasama. Gayunpaman, piliin pa rin manatili at hanapin muli ang dahilan kung bakit sila ang pinili nating makasama habang buhay. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.